Ano ba itong pinagkakaguluhan na litrato ng mga netizens, mga kababayan? Napansin kasi nila, na sa latest na mga itsura ni Bangag daw, mga kababayan, ay mayroon daw nakaumbok sa kanyang tiyan. Ewan lang natin, mga kababayan, ha, kung may basihan ba ang kanilang pagdududa na baka lang naman yung nakaumbok ay colostomy bag na ba daw, mga kababayan? O yung di ba may narinig na kayo na yung mga taong hindi makatae, binubutasan ang gilid, mga kababayan, para doon na lang lumalabas ang dumi. Tapos nilalagyan na ng parang bag, mga kababayan, na collection bag na doon na lumalabas ang tae. Yan ang iniisip ng mga netizens, mga kababayan, dito sa nakaumbok na parte ng tiyan ni BBM daw, mga kababayan. Wala natin pero make sense, mga kababayan, ang kanilang pagdududa. Dahil kung mayroon ka talagang severe diverticulitis, mga kababayan, bawal pa ang mga solidong pagkain dyan. Di ba sabaw na nga lang ang kanyang kinakain? So sa halip na daanan niya ng dumi, mga kababayan, idadivert muna ang dumi daan sa artificial anus, mga kababayan, na binutas sa tiyan, kung meron man. Pero yan ay nanatiling katanungan, mga kababayan, ng mga netizens na dapat sagutin din ng Malacanang. Kung totoo ba na nilipat na ang puwet ni BBM dyan sa kanyang tiyan. Ewan lang natin. Pero narito po ang latest video. Sabay-sabay po natin panoorin, mga kababayan, ha. At pansinin natin kung mayroon ba talagang nakaumbok sa kanyang tiyan. Pasok! Una ha, tingnan muna natin dito, mga kababayan, ha. Sa cellphone video ng isa sa mga nag-upload, mga kababayan. Mamaya, tingnan natin yung sa RTVM. Ito na! Ubo si Bangag, mga kababayan. Inuubo siya, tapos handshake. Meron ba? May napapansin ba kayo? O baka lang yan, mga kababayan. Lukot lang ng kanyang barong. Tingnan nyo. Meron ba? Nalipat na ba ang puwet dito, mga kababayan? Ito na ba yung bag na Ewan na natin. Wala na Sige, kaway. O baka na yan, mga kababayan? Baka baril! Kagaya yung Tatay Digong dati, mayroong daladalang baril, mga kababayan, lagi. At tingnan din natin sa RTVM. Ladies and gentlemen, presenting BBM! Tingnan nyo. Meron ba? Baka malaki lang naman ang tiyan. Hindi kasi klaro, mga kababayan, kasi iba yung tela ng kanyang barong. Pero kung maglakad, mga kababayan, tingnan nyo, parang hindi diretso kung maglakad. Nakabikaka, mga kababayan, maglakad, kaway sa hangin. Walang kumaway, mga kababayan. Kaway sa hangin siya, walang kumaway. Kanta agad ang kanilang team song, Bago ang Pilipinas team song. Pero tingnan nyo kung maglakad, mga kababayan, parang nakayako pa, hindi straight, Ay, masakit ba sa tiyan mo, Ngag? Tapos, may something talaga sa paglalakad. At may nakaumbok ba? Nakaumbok ba, mga kababayan? Hindi klaro pero parang meron din. Pero ewan na natin, parang squarish, Dito ba nga side at doon? O parang yan? Bulletproof? Malay natin. Kayo naman, baka bulletproof lang yan. At sabi kasi ng ilan, mga kababayan, binutasan na daw sa tagiliran dahil doon na nalalabas ang dumi. Dahil pwede rin naman daw, mga kababayan. Lalong-lalo na nag-match daw sa kanyang diagnosis na diverticulitis na malala. At samantala lang naman yan. O baka pwede na permanent na din kung sa ilan, mga kababayan, yung gustong dalawa na ang puwet. Para dalawa ang papasok. May puwet pa dito, may puwet pa dyan sa likuran. To Lord. Meron ba nakaumbok? Mukha, pero ewan na natin, baka tiyan lang din, ayan na. Abay, kumaway na rin, mga kababayan, sa wakas. Hindi na kaway sa hangin si BBM, kinawayan siya ng robot. Robot! Kaway din si BBM. Ayan, mga kababayan, at least may isa nang kumaway. Nag-wave back na kay BBM. Hoy, BBM, mag-order ka ng maraming yan para ang dami mong fans. Kawawa naman si BBM, robot na lang. Robot na lang ang kumakaway sa kanya, pati asong robot, kumusta ka, robot? Solid BBM ka pa rin? Buti naman, handshake. Nag-handshake na.
At least may naki-handshake ng isa. Damihan mo yan, BBM, tapos padalahin mo ng placards, we love BBM, we love BBM. Uy, utusan nyo naman, uy, sino mga mga floor director dyan, sabihan nyo mga audience na handshake naman kay BBM. Robot na lang, aso. Ang aso, mga kababayan, kumakaway. Ngag, hello, ngag. Walang ulo ang aso, oh. Diyos ko, Lord. Tingnan niyo, mga kababayan, ang tiyan niya, oh. Parang may umbok talaga, no? Bulge. Balak ka dyan, wala kami paki dyan sa ano mo. Kung mayroon ka ng butas dyan, kung mayroon man, not our concern, ang dami mo ng BBM supporter, pati robot na aso. Ayan na, hindi klaro, no? Hindi kasi klaro, mga kababayan, kasi hindi naman yung tela ng barong, tayo na! Maggunggong-gunggong. Ayan na, si Bangag. Kaway sa hangin, ngag. Ayan. Siyempre, mga kababayan, hindi nawawala. Ang estilo daw, mayroon naman yang mga parang mga alipores sila, mga kababayan, na kakaway-kaway kay BBM, pero isang banda lang. The rest, mga kababayan, yun lang yung sumasalubong. The rest, tingnan nyo, di ba? Nakaganyan lang, tapos, parang head to foot pang nakatingin, mga kababayan. Kaway. Way back. Ito na sinasabi natin, Yan na ang kanilang mga alipores. Kung ako niyan, ayok kong mapuntaminit ang aking kamay, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Ayok kong humawak sa kamay ni Ngag-Ngag. Wala, ubo! Tingnan nyo, Gusto nyo pa makipagkamay? Tingnan nyo. Ubo! Ang laway nun, mga kababayan, andun sa kamay. Andun sa kamay niya ang laway. Inubuhan niya ang kanya kamay, Tapos, ang dumi pa ng mga ngipin niya, no? Yellow ang ngipin. Ambis, umubo siya sa kamay niya. Sige, handshake, kawawa ka. Na-transfer sa'yo ang inubuhan ni Bangag. Ayun. Sige. Magkalat ka ng virus dyan. Ang dami niyang hinawaan, mga kababayan, sa kanyang ubo. Handshake, hands to hands. At bagong Pilipinas! Panahon na ng pagbabago daw, mga kababayan. Ganyan pa siya, Tingnan niyo, mga kababayan, anong gesture yan, Ngag? May kinain daw siya. Ayan, ubo na naman. Tapos, hahawak ka ng mag-handshake ka sa ibang tao, tingnan niyo, ubo. Or, baka yan, gesture yan na, sinubo mo? Ay, nako, Bangag. Ewan namin sa'yo. Bulungan pa. Ay, Diyos ko, Lord. Tingnan nyo, ang nakatawa lang, yun lang nandyan. Tingnan nyo yung sa likod. Ang sasama ng, tingin, mga kababayan, kay Bang. Kay Ngag-Ngag. Binayaran pa yan, ha? Ang mga inimbita dyan, mga kababayan, pa yan? Mayroon pa yung mga incentives. I am very... Kaya nga, eto na. Dito na tayo, mga kababayan. Dito sa pambubudol na naman nila doon sa sinasabi nilang impeachment, political analyst ang ginawa ng Kongreso, mga kababayan. Dito sa Lutong, Macau, budol-budol na impeachment, diba? It's just a mockery. A mockery sa ating justice system. Mockery sa impeachment process. Very dissatisfied na hindi tinanggap yung pangatlong impeachment complaint na inihain nila former Congressman Mike Defensor, Jing Paras, no? Kasi sa aking pananaw, yun talaga yung mas malalim, mas may sustansya. May sustansya. Hindi nila tinanggap. Ang tinanggap nila, yun talagang kay Lisa Araneta na abogado. And then yung makabuang black, nakasabwat din ni Bangag. Mas may laman na impeachment complaint. Narinig nyo ba, mga kababayan, na grabe ang kanilang violent reaction, nagrally na sila na hindi tinanggap, di na binasura ang kanilang impeachment? Wala. Pero kung kay Sara na nangyari, na mabasura sa kanila, lalabas na yan, mga kababayan, magpapa-interview lagi sa TV, lahat na sila magpuputak sa Facebook, magrarant. Pero kay Bangag, wala, dahil scripted.
pero they maneuvered to block it, and yun nga, hindi na nga siya na-file, no? Kinatuloy ito pa siya, binlock. And itong impeachment complaint na to na ibinigay, na tinanggap nila, I think this is one of their ploys, basically, no, that they will be filing an impeachment complaint that is relatively weak so that it will be dismissed, papasok yung Binakunahan mga kababayan, si Bangag. bar rule, yung constitutional provisions, so next year na naman. Next year na naman. Mag-uunahan na naman next year. Next Mas pabor sana tayo dito sa impeachment mga kababayan, no? Kaysa sa people power. Dahil sa people power mga kababayan, pwedeng magdeklara ng martial law talaga si Bangag. And then, only to know na malapit ng bababa mga kababayan, tsaka pa siya magdedeklara ng martial law. Delikado. Posible pang wala ng magiging eleksyon. Samantalang itong impeachment sana, wala siyang mga kababayan reason na magdeklara ng martial law. Kaso lang, minaniobra ng mga hudas baka mag-uunahan na naman sila. No? Uunahan na naman yan. Complaint Bakuna na naman. The president will Sige, gawin nyo yan. Yan din ang gagawin ng mga kampi ni Sara Duterte. Pero kahit pa mga kababayan, hayaan nila. Yan, every year sila magsasampa ng impeachment laban kay VP Sara mga kababayan, yung mga kabayan black. Pero wala silang makukuhang rason. Kagaya ng ginawa nila ngayon, wala silang ebidensya mga kababayan. Ang kanila, gusto lang nilang malaman kung saan daw napunta yung confidential fund. Dahil may interest din sila mga kababayan eh. Ang mga kasabwat nila ay yung mga makakaliwang grupo. Mga revolusyonaryo daw. finally be off the hook. No? So, Revolusyonaryong mga Diyos ko Lord, nangahasik na ng takot. Kampi sila sa mga NPA eh. Hindi natin sila sabi NPA sila ha. Pero the way sila magsabi mga kababayan, hindi nila kinukondina ang mga NPA. Actually hindi naman bago to. This was a ploy that was made already during the time of President Gloria Macapagal Arroyo, and they're just Gawain doing na it nila again right now. So it's a part of a playbook, I believe. Part of the playbook. Po ninyo, Prof, naapektuhan yung tiwala ng taong bayan dito sa impeachment process dyan sa Obviously, Kamara? negative pa rin. Yes, definitely, no? Dahil nga, in the first place, bakit hindi tinanggap yung ibang mga impeachment complaints, no? Just because the Secretary Namimili lang, walang in fact, substance. it's only a ministerial, it's just a ministerial thing na dapat tinatanggap niya, or at least nag-delegate sila ng mga tao na dapat talagang tatanggap nitong impeachment complaint na to. But they did not, no? So, that alone is a manifestation na Huwag masyadong magpahalata sana mga kababayan, Nagpapahalata itong mga bangag talaga. Anyway, hindi naman yan lulusot talaga dahil andyan lahat ng inyong mga tuta eh. Pero talagang as early as possible, ibablock na nila mga kababayan. talagang may pinipili sila ng mga complaint, and relatively yung mga may hinang impeachment complaint, yun lang yung kanilang gustong tignan because Bakuna! Sa constitution naman natin kasi kinakailangan masatisfy both sufficiency in form and in substance. Tapos bida-bida agad sila. Sinabi constitutional duty ni Bangag. Ay nakong mga budol. Ito nga yung una sinabi nila, sufficient in form. Nagdrama. Yan naman talaga. Kahit walang substance mga kababayan, pwede maging sufficient informed dahil ano lang yan technicality lang yan. Pa itong si Congressman Abante na kumare Ay, drama sa hapon si Abante, hindi. Ay, nako. Were seen smirking and smiling. Ang OA mga kababayan, nakatawa, ang hudas. Drama pa more. We already know what the Congressman Abante will be Nag-smart, no? Nakatawa mga kababayan habang nagdrama, visit. doing. So all these things, parang they add up to the idea that they're just making a mockery of the system. Mockery, And oo. that, Yan parang, talaga. They're A taking mockery of the public, system. Parang yun nga, for the word, parang pinagmumukha nila tayong tao, iniisip nila tanga. na kaya nila tayong paikutin with their theatrics. Pero at the end of the day, siguro talagang maliwanag that ang gusto lang naman nila pagtakpan talaga yung ating Pangulo. Opo. So, ang expected po, Ang tawag pa ni Chua mga kababayan kay Bangag, mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo. ba ninyo? Kasalan mo yan, kung mahal mo yan. ay itong reklamo laban naman, impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang kanilang, yan talaga ang kanilang mga kababayan purpose. Ang impeachment ni VP Inday. Uusad. Diyan po sa Kamara itong reklamong ito.
Yes, that's something that I expect, no? Why? Because kung titingnan natin, if nung 19th Congress, in-endorse nila to sa Justice Committee, and if they're going to file the similar charges right now, I believe wala namang additional charges dito sa kanilang complaint ngayon. So, kumaga by virtue of logic, kung tinanggap nila last year, wala akong nakikitang rason kung bakit i-deny yung acceptance nito ngayon. But the real test here will be whether or not the congressmen, or at least yung mga Sa tingin natin kaya, mga kababayan, yung ilan hindi na siguro boboto, pero 1/3 lang kasi meaning 100 lang kailangan nila. Sa dami ng bumangag ngayon mga kababayan, at yung iba baka hindi na yan talaga tatakbo, end term na nila, pipirma yan. At yung iba dati ng anti-Duterte, uusad talaga yan impeachment mga kababayan, pero sa Senado mahihirapan. Pero dapat alisin muna si Soto. Ayaw natin mga kababayan na itong One Ball University ang pagpe-preside ng impeachment. kongresista na nag-endorse dito last year at pumirma dun sa impeachment complaint, will they still show up right now given the fact na ang dami nang nabago sa dynamics sa Congress, bago na yung Senate leadership, yung ating Congress. Ay, bago. The same dog, different color. Iba lang ng suot, pero aso pa rin. Leadership, nagkaroon tayo ng flood control scandal that really erode public trust and confidence dito sa ating Pangulo at sa liderato ng gobyerno. At nandiyan din syempre yung yung issue that they may not be incentivizing anymore itong ating mga congressmen. Not to mention the fact that they have seen the firepower of Vice President Sara Duterte to endorse and support candidates and make them win, especially nung 2025 election. So, maaaring ito yung mga factors na maaaring magpabago doon sa isipan ng ilan natin mga mambabatas, lalo na yung mga napilitan lang namang pumirma last year dito sa impeachment complaint na to. But of course, yung mga solid talaga na bloke, halimbawa ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, at yung mga kaalyado talaga ng Pangulo. Kaya pa nila, may numbers pa sila mga kababayan. Kaya ang dito sa Senado na lang. Expect natin that they will be signing, no? Talking about Paulo Ortega, Jay Cuncun, Yang sina tuwad ko mga kababayan. the usual, of course, Benny Abante, yung mga alam na natin, at saka yung mga members Marami pa yan sila. Yung mga nakatanggap, yun na lang. Pero ang problema, lahat sila nakatanggap. ng Makabayan Bloc, definitely they will be signing the impeachment complaint. Opo. So, ang target po talaga ay si VP Sara at itong ipinapakita nila sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi mo nga, parang pakitang tao lang, pakita lang sa publiko na for the show. yung proseso ng impeachment. Para ay sabihin yan, na, matutupad si Bangag nga ang amin, tinator din namin ng impeachment. namin, ganito, sinusunod namin kung anong desisyon ng Supreme Court. At ngayon naman, dahil tapos na, lilipat na kami dito kay Vice President Sara Duterte. Yan. Tapos, yan kay Sara mga kababayan, aabot yan ng buwan ang hearing niyan. Ito na yung parang siseryosohin talaga nila, parang ganun, Prof. Yes, kaya nga sabi ko, it's more of political theatrics, no? Parang Theatrics. Palabas. parang palabas lang, no? And I think this government naman has mastered the art of controlling the narratives. They've been very good at this. No? Master. Itong palabas ng mga bangag mga kababayan. Hindi lang nila naiintindihan dito, and I hope that they will realize Itong mga ganitong pambubudol. Master budol is that if they continue on doing these things, no, it's the public, no, that they are actually antagonizing. It's the public that is that they are trying to they're trying to distance away from themselves, because the truth cannot be concealed. It cannot be hidden. No? Kung talagang meron silang mga maling ginawa at may mga polisiya talaga na nilabag, no, nakikita naman na talan ng publiko yan. So yun yung yun yung hindi nila naunawaan. So basically, they're doing this just because, like you said, masatisfy lang yung mga norms, yung standards, no? But are they really
really serious about pursuing it? Are they really aiming for accountability, or are they just simply protecting the president? No. Protecting mahal na presidente ang tawag nila, mga Kasi kung kababayan. pagdating sa ating ikalawang pangulo, they're always very they're very vicious in attacking the vice president on the premise na syempre alam nila that this impeachment make or break kasi sa kanila tong taon na to eh. If they will not be able to push forth with the impeachment right now, by 2027 malabo na yan, ano? So talagang kailangan nila tong gawin right now if they have to work Ay, walang imposible sa kanila. Ang hudas. double time. Kaya nilang baliktarin ang law. If they need to do alliances, if they need to form coalitions, kahit na magkakaaway sila dati, I think they will be doing that if only to prevent the Sara Duterte train from actually rolling, ika nga, heading into the 2028 elections. Opo, ang ang Vice Presidente at ang kanyang legal team naman ay nagpahayag ng kahandaan na patungkol nga po dito sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Prof, paano po ito makakaapekto? Mai-impluwensyahan ho ba yung desisyon na dapat ituloy na lang itong impeachment complaint, itong paglilitis nga sa reklamo ni Vice President o kay Vice President Sara Duterte dahil mismo ang Vice Presidente ay handa dito sa kanyang mga reklamo isinampalaban sa kanya? Pero dapat dumaan sa due process. Pero ang problema din mga kababayan. Ang problema mga kababayan kapag aabot na yan sa korte mga kababayan, lahat na pwede nilang gawin tapos pati sa kaliit-liitang mga bagay kagaya nung kay Corona mga kababayan, kanilang papatulan. Paano kung mag-plant sila ng evidence? Diyan pa naman sila mga kababayan, expert. Saan kasi it's something Kapag ganyan, tapos obvious na i-impeach sila si BP Sara, matutulad yan kay ERAP na hindi matatapos ang impeachment at magkakaroon ng people power. It's needed to be done, if only to People power si Bangag. clarify once and for all at ipaintindi dito sa mga umaatake sa ikalawang pangulo, even if there has already been a decision, the COA already made their decision a long time ago, mukhang hindi ka sila na naiintindihan. Yan ang walang substance, no? Ano pa basihan nila na wala silang basihan mga kababayan na legal? Ang COA nagsasabing walang anomalya. Because they're really focused on impeaching the vice president, and no logic or any reason will suffice para maipaunawa sa kanila na wala naman talagang nakikitang paglabag. But of course, the vice president, like I said, I think is very very much ready and they're prepared. Actually, kahit last year naman they're prepared. What more right now, kasi if they were prepared last year, they're more prepared right now, and if there will be no new allegations that will surface, I think if it will go down the impeachment trial, I think in the end magkakaroon talaga ng magandang resulta to for her. Pero at the end of the day, we need to understand also that impeachment will always be a political numbers game, di ba? So for as long as alliances are there, for as long as the majority, for example, will still be controlled by the administration, may chance naman talaga na siya ma-impeach, even if the defense will do a masterful job at trying to present evidences that will lead to the acquittal of the vice president. Opo, yung pagiging proactive ba, ang masasabi mo ba itong strategy ginagawa ni Vice President Sara Duterte, Prof, sa pagsagot? Baga positibo siya doon sa anumang na mangyayari dito sa hamon sa kanya sa pagharap nga sa impeachment. Ano bang dating sa inyo itong mga pahayag ng Vice Presidente? Well, number one, it shows the consistency. It shows the kind of mentality that she possesses heading into the impeachment process. Kasi alam naman niya na mangyayari ito I think she knows very well na hindi titigil yung kanyang mga kalaban, yung kanyang mga detractors until they see her impeached, because like I said, this is the only way by which they could derail yung kanyang eventual Pigilan ang kanyang pagka-presidente. Presidential bid. And Grabing mga kababayan nila kay Sara, Inoperate talaga nila mga kababayan si Sara na like I matindi. said,
I think yung kanyang demeanor naman regarding this is that of readiness. She is willing and ready to submit herself if this is really the constitutional process. So nagpapakita rin naman ng kahandaan na harapin talaga kung anumang allegation meron at dumaan sa tamang proseso na itinatadhana ng ating saligang batas. And yun nga, I think she's a bit more cool and composed these days at mukhang pagpapakita na may sapat na kahandaan yung kanyang defense team. Last year, alam natin, Prof, na saksihan po natin ang iba't ibang mga rallies patungkol nga po dito sa impeachment ng Vice Presidente. Marami nga ang ayaw kasi nga, syempre, malaking epekto po nito sa ating ekonomiya, sa ating bansa mismo. Sa tingin mo, this time, kailangan pa bang magsagawa ng panibagong rally na naman yung mga kababayan natin para ipanawagan na itigil na itong impeachment na ito dahil hindi nakatutulong sa ating bansa? Well, yun naman ay kung ang impeachment process is a political manifestation ng ating mga kababayan, especially those that believe that she did something wrong. Yun naman pagbibigay din naman ng pagkakaroon ng mga protesta is also a manifestation of our right to peacefully assemble. Lahat naman ito, these are all being guaranteed by our constitution. Pero kasi ang mas magandang tignan dito siguro, yung parang impeachment fatigue, na maaring nararanasan or nasa isipan ng ating mga kababayan. Kasi nga, remember that when we face an impeachment, it's going to be, number one, be very, very divisive. Secondly, it distracts the both houses from what they are supposed to be doing, which is policy creation and lawmaking. And we are suffering and we are actually having a lot of problems and concerns right now. And kung ang talagang nasa isipan pa rin ng ating mga leader is yung politika, definitely it does not paint a good impression on the part of the public na ang hirap na nga ng sitwasyon, mabagal ang usad ng ekonomiya, ang dami nating problema, may corruption scandal na hindi pa rin nare-resolve hanggang ngayon, and yet you're too focused on impeaching the Vice President just because you don't want her to run for the 2028 elections. It does not really paint a good picture on the part of the public. So yun yung dapat din natin siguro tignan dito at yun yung hindi naiintindihan ng ating mga leader, siguro parang ginagamit lang nila tong impeachment din to actually divert the issue, especially there was an apparent failure on the part of the president to really solve this corruption in the flood control. So ang nangyari is kinakailangan niyang humanap ng ibang issue, and sinabi nga niya na hindi niya pipigilan kung ano mang impeachment complaint ang ilalatag against the vice president. So all of these things are really conditioned by politics. Wala namang iba ako nakikitang dahilan dito kundi politika lang. But what I always say is that when we are being drowned in too much politics, we're actually doing less and less of governance, and this is what the people are actually feeling right now. Naghihirap yung tao because hindi na naatupag yung dapat ginagawa ng gobyerno, which is public service delivery, dahil masyado tayong nakafocus nga dito sa political theatrics, lalong-lalo na dito sa impeachment. Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, hindi ho ba dapat makonsidera po yun ng mga nasa Kongreso ang saloobin, ang pulso ng ating mga kababayan patungkol nga po dito sa isyong ito, Prof, para itigil po nila yung kanilang mga ginagawang impeachment process doon sa Kongreso? Well, I believe Jade, na itong ating gobyerno ngayon is already numb and at the same time indifferent, apathetic doon sa talagang tunay na sentimiento ng taong bayan. Because if they're really listening to the clamor of the people, maliwanag na dapat may nangyari na dito sa mga allegations ng corruption. Maliwanag dapat meron silang ginawa or meron na sila talagang tangible outcome na naging resulta nitong kanilang mga pagdinig. Pero hanggang ngayon, wala, we're just being given empty promises, and patuloy pa rin yung klase ng pamamahala na meron sila, so
if you're asking me if they will listen, I doubt it, no, highly doubt it. Mas malakas ang ugong ng kanilang mga political ambitions saka ng kanilang mga political interests kaysa sa hinaing ng taong bayan. Yun lamang po ang malinaw. Prof, magandang umaga, si Admar po ito. No, nagkaroon po ng reply ang palasyo matapos nga po itong pagbasura sa dalawang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Ano pong masasabi nyo rito na parang tila sinasabi na nila na wala talagang ginawang kasalanan? Yung mga akusasyon sa kanya, basahin ko na lang po yung quote, no? Tinanong kung ano yung initial reaction ng Pangulo. Ang sabi po ni Undersecretary Claire Castro na natutuwa siya at sabi daw ng Pangulo na nasunod ang proseso at yun naman daw ang kanyang gusto. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. So sa ating mga kababayan, sana po ay nakita nyo po at inisa-isa naman po ng mga mababatas yung mga nasabing akusasyon at sana po ay napaliwanagan na at naging maliwanag sa kanila. Prof, ano pong masasabi nyo rito? Well, alam niyo naman kapag si Claire Castro na nagsalita, di ba? Syempre, it will always be, in the defense of her boss. And yung maaaring nga dumaan sa proseso. Actually, hindi naman talaga natin kino-question yun. Ang problema lang kasi talaga rito is yung from the very start, no. Number one, yung karakter ng mga tao o yung tao na nag-endorso at saka nag-file nitong impeachment complaint, nakikita naman natin meron talagang connect doon sa doon sa mag-asawa. Pangalawa, bakit hindi hinayaan na tanggapin yung ibang impeachment complaints na may laman at may sustansya. Pangatlo, even if they actually followed the requirements, maliwanag naman, no, na talagang may mga maneuverings, no, to actually just satisfy the idea that the impeachment complaint was actually accepted, that they followed it, pero at the end of the day talagang maliwanag din naman na hindi nila to i-endorse at hindi talaga to pagbobotohan sa plenary, no. So all of these things, no, kahit sabihin pa na ni Claire Castro na gano'n, like I said, no, hindi naman tayo pinanganak kahapon at hindi naman din po pwedeng paikutin lang ating makababayan. So alam naman natin kung ano talaga yung kanilang ginagawa. Ihambing ko po yung kanyang pahayag doon sa unang naging desisyon ng Korte Suprema laban naman po ito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kung saan yung mga choice of words, yung mga salita na ginamit doon, di ba, nabanggit na may mga paglabag, pero hindi naman sinasabi na sa desisyon na ito na walang kasalanan ang Vice Presidente. Yan pa yung aalamin. So kumbaga dito sa kanya talagang dahil dumaan na sa ganitong proseso po, ay masasabi na talaga na walang nagawang mali ang Pangulo, Prof. Yeah, that's really the problem, ano, kapag halimbawa yung naging batayan ng kanilang desisyon is an impeachment complaint that is relatively weak and that is lacking in substance. Like I said, no, kinakailangan kasi as in with any other kind of proceeding, kinakailangan kasi ma-establish yung probable cause, no, ideally. Pero dito, how could we establish the probable cause when the allegations are very very minimal, at saka walang talagang malalim na explanation, walang mabuti or walang masinsin na follow through, walang mga presentation ng mga preliminary, at least, supporting the details to prove the allegation. So definitely, hindi talaga yan magiging sufficient in substance. Pero like I said, it doesn't preclude the fact that we needed a deeper investigation into the matter so that the impeachment process is really required para talaga mapatunayan kung talagang may kasalanan o wala. Kasi itong pag sinabi nating insufficiency in substance, nakabatay lamang to dito sa complaint na na-file. Hindi nangangahulugan na wala talagang kinawang mali ang Pangulo na impeachable offense by virtue of just looking into this document na final nila, no?
Kaya nga dapat they should have allowed other impeachment complaints to be filed and to be heard, kasi maaring yung iba nito talagang may mas malalim na batayan, at doon masasabi natin it's really sufficient in substance, and therefore pwede talaga siyang magamit. Yun lang naman yung hindi sinasabi na wala siyang kasalanan. Maaring mahina lang talaga itong final na impeachment complaint to begin with. Opo, hanggang saan po ang role o papel ng kongresista sa paghimay ng impeachment? Pwede ba siyang mag-abogado, magdepensa mismo doon sa inaakusahan, Prof? Definitely not. Actually, what they can do is they just simply look into the merits and the demerits of the case. They will just be simply looking, yun nga, the substantial, the preliminary circumstantial evidences that may actually be filed, or that is actually being allegedly given to the president. Pero hindi nila po pwedeng depensahan, kasi mangyayari pa yon later on. Actually, even the Congress does not have any power to actually try the case itself. It's a power that is given only to the Senate later on. And even the senators, acting as judges, they cannot also lawyer, or serve as a counsel to the impeachable officer, kasi may kanya-kanyang may kanya-kanyang panels of counsel yan. May prosecution, tsaka meron din tayong meron tayong defense na tinatawag. So sila makikinig lang, makikinig lamang, maaari siguro magtanong every now and then, pero they cannot take sides, kasi if that will be the case, nagiging malinaw kung ano ba talaga yung kanilang sinasang-ayunan na position. Opo, and pwede ba itong questionin din sa Korte Suprema? Kasi simula pa noong naihain itong impeachment complaint, nandyan na yung mga impormasyon, mga balita na ay sadya lang yan dahil para lang magkaroon ng kumbaga after nyan, kung uusad man yan, mababasura din yan, at hindi na pwedeng sampahan ng panibagong impeachment ang presidente sa loob ng 1 year, ligtas na siya. Pwede ba yung questionin sa Korte Suprema, Prof? Di ko alam paano mapapatunayan na sinalaulan nila yung mismong proseso ng impeachment para lang po sa mga ganyan na mga haka-haka po, Prof? Yeah, maaari naman, pero it will have to be endorsed, or it will have to be initiated by the camp of the supporters siguro ng ating ikalawang Pangulo, or any concerned citizen for that matter may be able to do that, to contest this decision. Siyempre, yung principle of co-equality will be here, pero kasi if it will give rise to legal question as to whether or not the Supreme Court, the Congress really made the right decision, pwede naman talaga tong desisyonan definitely ng Supreme Court, so that hindi magiging hindi na siya magiging president. Kasi pwede talaga to na magamit, like I said kanina, para siyang nagiging ploy, at na-weaponize itong mismong struktura at yung mismong proseso para proteksyonan itong mga dapat talaga na nabibigyan ng kaso o na napapatawan ng impeachment complaints, So I think it's a good option if the Supreme Court will make a final ruling on this, but that will only be happen if a question will be filed in the Supreme Court. At ang alam ko po, meron ding hakbang ata yung isang grupo na ireklamo din yung Kamara, particular na yung Office of the Secretary General, considering hindi tinanggap yung mga impeachment complaint, kesyo wala daw yung mismong Secretary General. At meron pa akong napanood, may isang panayam sa isang committee chair, kung di ako nagkakamali, ang committee chair ng Justice, yung umahawak nga dito sa impeachment complaints na ito, na tinanong siya kung hindi ba pwede or pwede ba na idiretso ang complaint kahit wala ang Secretary General, kasi nga ministerial nga lang, pero hindi tumbok yung kanyang pagkakasagot po, Prof, paikot-ikot, at sinabi niya na yung deputy raw pinili daw na hindi
tanggapin. Parang sinisi pa yung deputy po kung kaya't hindi na tanggap ang isang impeachment complaint. Pero yung kanyang sagot po, yes or no lang naman kung pwede ba o hindi tanggapin kahit wala yung Secretary General. Pero yung sagot medyo parang magkakaroon ng pagdududa yung ating mga kababayan na tila sinadya talaga itong ibang mga impeachment complaint na hindi tanggapin dahil sa kesyo wala ang Secretary General. I firmly believe that the House really has their own rules regarding impeachment, no? And I think kung talagang ministerial lang naman itong trabaho ng Secretary General at kung wala naman siya talaga rito, I think it will not preclude the right of the people, especially to file an impeachment complaint just because of her absence. No, kasi if this will be the case, then maaaring maulit ito, no, na pag meron na naman next year magfa-file, she will just leave the country and just tell her staff na it cannot be accepted because I'm not here, no. So in short, para bang yung absence or presence siya ang magdidikta kung ang ating impeachment proceeding ay matutuloy o matatanggap, no. Pero this is guaranteed by the Constitution and not only dictated by the whims and the mood of just one person. Okay, so again, nagpapakita na naman to ng arbitrariness ng kanilang mga decisions at yung mga rules that they are very much keen on bending just to give in to their convenience. Opo. At sa nakikita nyo po sa panahon na sasalang naman ang impeachment complaint versus VP Sara, bubusisiin ng husto ang impeachment complaint na ito at hindi kagaya ng ganitong klase ng kanilang pagtrato sa impeachment ng Pangulo. Yes, definitely, no. Alam naman natin kasi ang punot dulo nito is really to stop her from from running, and this is the only viable option that you're seeing right now na pwede nilang gamitin talaga against the Vice President. Yun nga, at the end of the day, ang ploy naman na to ay alam na ng taong bayan, alam na ng ating mga kababayan kung ano talagang motibo, no. And that I think is enough for them to actually rally even furthermore, no, in support of the Vice President. Lipat po ako ng dito naman po tayo sa Senado po. Prof, ano pong masasabi ninyo doon sa, sabi nga sa mga comment section, drama-rama sa Senado, Prof, nitong kahapon? Ano pong masasabi niyo po? Yung sinasabing pagpapalit ng liderato, tapos lumabas kalaunan, power sharing o term sharing. Ano po ba itong nakikita niyo po at basa, Prof? At ikagaganda po ba ito ng imahe ng Senado, itong kanilang ginagawa? Sa Yes po, Prof. Ayan, balikan lang natin si Professor Froilan Calilong, isang political analyst po, mga kapartner. Kahapon po kasi meron pong mga balibalita na magkakaroon po ng pagpapalit ng liderato at nababanggit doon sa mga nababasa natin ay ang papalit daw na bagong Senate President ay babae raw, no? At magiging pinakaunang Senate President daw po, no? So matagal itong inabangan ng ating mga kababayan at kinumpirma naman po ng majority na meron daw talagang tangka. Pero parang meron ding lumalabas na balita na term sharing o maghahati na lang daw, no, ng termino itong kasalukuyang Senate President Tito Soto at ito atang si Senador Loren Ligarda. So tingnan natin kasi kasabay rin po ito noong paglabas po ng draft report, no, na nag-leak nitong mga nakalipas na araw at kinumpirma ito kahapon ni Senador Ping Lacson kung saan kabilang o nakapaloob po doon sa naturang draft report ang pagre-rekomenda na magsampa ng plunder laban dito sa tatlong kasalukuyang senador. Prof, nawala po tayo kanina. Ano po ulit yung sagot niyo po doon sa pangyayari kahapon sa Senado? Well, yun nga, no, we initially thought na talagang magkakaroon na ng palitan pero mukhang hindi pa. Right now, sabi nga ni Senator Misubiri, maybe in the future. Pero yung mga ganito kasing maneuverings, no, lalo na sa
in the future, maaari naman talaga magkaroon ng change in Senate leadership, especially right now na medyo humihina naman talaga yung clout ni Senator Tito Soto dahil din sa mga pahayag niya, no? Particularly nung kinakalaban niya mismong Korte Suprema regarding the decision and all of these things, no? Na nakikita naman yung ding Senate Blue Ribbon Committee update or findings na medyo one-sided talaga. I think all of this will make the senators think of replacing him, and in his place palitan siya with another Senate President. Opo. Dito naman po sa draft na kumalat kamakailan at kinumpirma nga kahapon po, ano po masasabi niyo po doon, Prof, na 3 pong senador, kasalukuyang senador, ang pinakakasuhan po or inirekomenda makasuhan ng plunder. Meron pang ibang mga naging mambabatas din doon. Pero maraming nakapuna na hindi lang naman sila ang mga nabanggit, no, doon po sa nangyaring pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit yung ibang mga nabanggit yung pangalan ay tila naglaho na lang or sasabihin na lang karagdagang investigasyon at kung ano-ano pa, Prof? Well, alam naman natin from the very beginning, may impression on Ping Lacson about this investigation. Talaga namang meron siyang mga gustong proteksyonan at meron talaga siyang mga gustong paglilihis na gawin. Ano? And ito nga, nakita na natin dito sa kanyang report. And again, this is something that I actually expected of him. That's why I think if ever magkakaroon talaga tayo ng change in Senate leadership, ang unang-unang dapat mabago rin itong composition ng Senate Blue Ribbon Committee, particularly the leadership of Ping Lacson. If gusto natin talaga magkaroon ng solido at decisive na mga resulta itong mga nagaganap na pagdinig, particularly referring to the flood control scandal. Opo. Pero Prof, kung kayo pong tatanungin, kayo ba isang-ayon kung si Senator Loren Legarda yung magiging susunod kung sakali man matutuloy na maging Senate President? Well, sa akin wala akong nakikitang problema kay Senator Loren Legarda. I think she has enough experience, she has enough bearings to actually make it to Senate presidency. Ang importante kasi rito is yung trust and confidence ng majority sa kanya, no? Kung sakali naman siya yung magiging Senate President. Because that's the most important thing na masiguro natin, na meron talaga siyang kakayahan to actually lead the Senate. And if ever this will happen, she will be the first female president in the history of the country. First female Senate president, that is. Opo. Na sa tingin po ninyo, bakit po may lumulutang na ganito pong mga issues? Bukod lang doon sa sinasabing may partial draft report daw ang Senate Blue Ribbon Committee. Yan po isa sa mga nakikitang dahilan. Pero meron pa po ba kayong ibang mga nakikitang reason? Bakit may ganito pong lumulutang, umuugong ng mga balitang pagpapalit o balasahan po dyan sa liderato ng Senado? Well, siguro dahil nga medyo napupukpok ang ating Senado dahil sa mga ginagawang statements ng kanilang Pangulo, particularly Tito Soto, his statements against the entire Supreme Court, and you cannot do that because you're a co-equal branch. Pero para bang a lot of people are questioning his capability to actually question the wisdom and the knowledge of this legal luminaries, and syempre it does not paint a good picture insofar as the Senate is concerned. Kumbaga parang nababash yung hindi lamang si Tito Soto kundi yung buong Senado because of this, and certainly hindi ito nagugustuhan ng ilang mga senador, kaya maaaring isa to sa dahilan why they would want to change the Senate leadership to somebody who may be a little bit more fair and impartial talaga. Opo, anong dating po sa inyo, Prof, nung nabalitaan po ninyong may isang Senate resolution na inihain ang Senado laban po sa China, kasunod nga po ng mga pahayag ng Chinese Embassy laban po sa ilang opisyal ng ating pamahalaan? Well, tingnan natin how brave and how strong the Senate is, and syempre dapat alam nila that there will be retaliations here on the part of China and the Chinese Embassy. Binanggit na nga nila na kung idedeklara nilang persona non grata ang kanilang Chinese ambassador, everyone will leave, and that will really certainly paralyze not only our relationship with China on the political context, but more importantly on the economic front. So maraming
magiging epekto to sa atin. So sana mag-isip-isip muna yung ating mga senador bago sila magbigay ng mga ganitong mga pahayag, because this will seriously strain our economic and political relationship with China. Opo, pero magugustuhan ho ba sa mata ng publiko yung ginagawang mga pahayag ng mga senador na makikita natin talagang yung pagmamahal daw nila sa ating bansa ay nandoon. Sila'y talagang pro-Filipino at sila'y pinapakita nila laban kontra sila dito sa ginagawa po ng China. Well, hindi naman natin sinasabi na porket may mga moves tayo, no, to actually support the staying of the Chinese embassy, tayo ay hindi sumasang-ayon doon sa paglaban natin dito para sa West Philippine Sea. But what I'm saying is that the strained relations will result into many other different elements and factors that will seriously have an implication sa buhay ng maraming Pilipino, no, particularly in the economic, livelihood, employment fronts, no. Sana naiisip din nila to, no, na yung pagiging nationalista natin or pagiging nationalistic natin meron din namang sigurong na dapat nasa tamang lugar, no. At yung paglaban natin dapat iniisip din natin yung mga repercussions nito, kasi for the longest time nagagawa naman natin, no, na magprotesta laban sa ginagawa ng China. Pero hindi naman nawawala yung ating relationship at hindi naman inaalis yung ating embahada dito, no, ng China. Pero dito kung gagawin at itutuloy na to, yun nga, like I said, may mga serious repercussions to sa ating relations with China. So kayo ay sumasang-ayon po doon sa mga pahayag po ng Senate Minority Bloc na dapat sa halip na mas tong tawag nito, paigtingin pa yung gulo, magti-trigger pa lalo dahil sa mga pahayag, no, palitan ng mga pahayag between the Senate and the Chinese embassy, dapat makipag-dialogo na lang at makipag-usap at meron pang ibang eksperto na sinasabi tumahimik na lang instead na magsalita ng kontra sa China. Yes, I definitely agree with that. Like I said, dapat we need to proceed with caution dito sa mga sinasabi natin, because the Chinese will definitely not take the sitting down. Nagbanggit na nga sila na kung tatanggalin yung kanilang ambassador, everyone will have to go. So, like I said, malaking implication ito sa atin. Mas malaki yung negatibong implikasyon sa atin kumpara sa positibo, Prof. Definitely. I totally agree with that. Opo. Prof, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Well, thank you so much, and I hope that these issues na kinakaharap natin ngayon sana magkaroon ng maayos na resolution, at let's just stay vigilant, let's not be swayed by all this political noise happening, and let's remain steadfast na gawin ang nararapat para sa ating bayan. Maraming po salamat. Thank you po.